Hi guys, good afternoon, good evening, good morning. Sa mga makapanood sa aking vlog, nandito naman sila Kwatserong Bitsaya at magkukomento naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Ito guys, tingnan natin yung bagong pautot ng alyansa ni BBM. Okay, so nakikialam daw ang China sa politika ng bansa, is kung ano-ano pa mga pautot nila. So, tingnan natin, kukomentuhan natin guys. Tingnan. Nangangamba ang mga taga-alyansa ng Bagong Pilipinas sa impormasyong nakikialam daw ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Yan at ang iba pang pag-iikot ng mga kandidato sa report ni Mayan Los Baños. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na Bilang Pilipino 2025. Si re-electionist Senator Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tingin ng alyansa, gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area, under the water, 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Kaya nasa kamay po ng mga tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, House of Representatives controlled by China, then alam niyo na ho, what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. With all due respect sa ating mga senatoriables, lalo na kay Senator Tolentino, paano nagiging paglabag sa ating soberenya yung pinagsasabi mo? Kayo na mismo ang lumabag sa ating soberenya, di ba? Sa ginawa nyo kay PRRD na pinagkaluno nyo doon sa ibang bansa, nilabag nyo na ang soberenya ng bansa, kayo na mismo ang naglabag, di ba? Tapos ngayon, bubulahin nyo ang taong bayan na kunwari ay ang China ay gustong pakialaman ang ating politika sa bansa. Ba't ayaw nyo tanggapin na talagang matatalo na kayo sa eleksyon? Bakit kagawa pa kayo ng propaganda para lang ma-twist story between the PDP at sa inyong kampo, 'di ba? Napaka-obvious na talagang political strategy yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Walang pakialam ang China sa ating bansa. Hindi sila nakikialam, sigurado ako. At kung magsalita kayo, akala nyo napaka-concern ninyo sa ating bansa. 'Di ba? Kung akala niyo talagang bayaning-bayani ang dating ninyo, na sa tagal-tagal nyo na sa serbisyo bilang isang senador, si Senador Soto, si Senador Lacson, Pacquiao, Revilla, anong ginagawa ng mga yan? Diba? Wala man lang silang ginagawang aksyon para mabigyan ng concrete solusyon yung problema natin sa West Philippine Sea. Diba? Tapos ngayon, kiyaw-kiyaw kayo ng kiyaw-kiyaw pagdating dyan sa West Philippine Sea. Gagawin ninyo yung battle cry para kunwari ma-impress yung mga taong bayan sa inyo. Lumang tugtugin na yan, mga bossing. may isang senatorial pa dyan, napakawalang kwinta, 'di ba? Dati kinukutya niya si Leni Robredo, ngayon himod tumbong na siya kay Leni Robredo. Ito tol po, tingnan mo tong pinagsasabi mo kay Leni.
masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong kanipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Ngayon, ibabalik ko sa yung sinabi mo kay Lenny Robredo. Kung meron ka pang manipis na mukha, bumitaw ka na sa pwesto. Wala kang panindigan, kagwang ka, hinayupak kang tulpo ka. Di ba? Pag ganitong mga politiko ang bubungad sa iyo, ano nang mangyari sa Pilipinas? Puro mga trapo, puro mapagsamantala. Kaya kung papipiliin ko between sa alyansa ni Marcos at saka kay PDP, sa PDP na lang kami. Sigurado pa kami mga hinayupak na mga senatoriable dyan sa alyansa. Puro lang kayo promise, puro kayo mga salita, wala naman kayo. Si Lacson, ano bang ginagawa ni Lacson? Hindi ba, alam nyo mga kababayan, binubulat tayo ni Lacson. Hindi nga, sabi niya, hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Pero number 1 author siya doon sa liquidation by certification. Di ba? Legal corruption yan. Oh. Isa yan sa mga pinagkukunan ng pera sa Congress at saka sa Senado. Di ba? Oh. Tapos ngayon, pag makapagsalita sa Lacson, akala niya napaka-concern niya sa bansa. Oh. Di ba? Kayo talaga mga politiko, akala ninyo mabubulan niyo pa yung mga taong bayan. Di ba? Nung wala pang social media, yon pwede yan. Kasi kung ano yung mapapalabas sa TV, hindi makapag-react yung tao. Pero ngayon, instant, magkaroon kaagad ng reaction yung taong bayan sa pinagagawa ninyo. Oh. Di ba mga kababayan? Kung paano tayo niluloko ng mga hinayupak na mga senatoriable na ito. Kaya vote straight tayo sa PDP mga kababayan. Duterte 10 ang iboboto natin. Huwag ito mga alyansa ng mga bangag. Mga bangag ng mga animal na to Di ba? Sino hindi maiirita dyan sa mga pinagagawa ng mga politiko na yan? Oh. Magsasalita sila ng batas. Samantalang sila naman nagbabayulit ng batas. Oh. Tapos ngayon, magpapa-implement sila ng 20 pesos per kilo na rice. Sa Visayas lang, sa Cebu lang. Di ba? Napakaloko talaga itong mga tao na ito. Gagawin lang nila yan dahil para sasabihin ng mga Pilipino na natupad yung pangarap nila, natupad yung pangarap ng Pangulo na 20 pesos na rice. Samantalang ang tagal-tagal na niya nakaupo dyan sa Malacanang, naging DE secretary na siya for 1 year, wala man lang nangyari, di ba? Oh. Sabi nila, pinag-aralan daw nila. Timing talaga, 3 years mong pag-aralan yung 20 pesos na bigas, tapos taunin mo talaga ng eleksyon. Taunin mo talaga ng eleksyon, ang implementation. Oh. Tapos, hanggang ngayon pa yata, hindi pa na-implement yung 20 pesos na bigas doon sa Visayas. O, kailan nila i-implement yan? May 1. O, sakto hanggang May 12. After May 12 yan, wala na yung 20 pesos na bigas. Back to normal na naman. O, di ba? Pambubudol yan. Gamitin na naman nila yung West Philippine Sea. Na keso may mga Chinese daw na gustong anuhin yung politiko natin sa bansa. Wala talaga ito mga animal na ito. Alright guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching guys. God bless. Ingat kayo parati. Bye-bye.